Hello ma'am, good morning. Good morning, Sir Ping. Yan. Welcome dahil sa itong programa nga Timbangan sa Opinion diri sa Iso Radio 96.7 FM. Ma'am, aduna lang ko pangutana ma'am regarding sa mga shooting incident nga nahitabo diri sa probinsya sa Buanga, Sibugay. Well, in fact, daghan natang mga balita nga nadawat gikan sa inyong buhatan sa PPO office. Regarding of that, ma'am, how many cases na po na incident nga sa shooting incident po na naitabo diri sa Buanga, Sibugay po? Starting January until this day po, May. Yes po, Sir, no, Sir Ping. So, ganito po, no. We received a shooting incident as of January 1 to May 8, no. We have a total of 14 cases. Mhm. So, kaning nga 14 cases, no, doon na kita'y unom ka cleared, o Aha. doon na po tay 5 ka solved, o naatay tulo ka UI. Kaning UI, sir, mao ni siya ang under investigation. So, sisimulan natin noong April 26, 2026 sa Tungawan, Mhm. yung kay Unos, yung sa Sabungan yan, ma'am, yung sa Sabungan. Tarian. Oo. Opo. Oo, then katong April 30, nasundan atong April 30 kay DepEd supervisor na kay doon sa Alicia. Opo, opo. And then we have katong kagahapon nga atong May 7, Mm. no, doon na punta katong sa Titay isa. So doon na tay a total of tulo ka under investigation pa, sir. So, ma'am, regarding sa mga incident na sulti nimo no sa ganginan karon nga na I6 nga cleared. Unsay pasabotan ng cleared, ma'am? Case lahi pa ng case closed, di ba? Solved and cleared, sir. So Ang cleared na, sir, na-file na siya sa court. yung solved talaga Ang tapos sold, na. sir, outrightly ni siya na file na dahil ni siya katong pagka itabuan na filed na dayon siya, sir, no. So nakuha na to ang suspect dayon. Okay, ma'am. Thank you. So, nabatay mga data nga nakuha karon, ma'am, regarding sa last year previous same month, January to May. Nakay data about ma'am. Kung how many percent po? Oo. As of katong January 1 to May 8, sir. Yes, ma'am. Last year. 2025. Oh, yeah, last year, ma'am. Ang shooting incidents nga na-receive nato, no, nga nahitabo diri sa ato ang Sibugay, is we have 12 cases. 12 cases. Opo. So, sa karon murag nidungag siya og duha ka incident With the this year. increase of 2, so kung i-total nato by percentage, so no 16.6% siya ang itaas, sir. Itaas ang rate sa shooting incident, ma'am, no? Regarding ma'am, unang pangutanan nako sa about sa shooting incident, kalabot sa inyong mga aksyon. Unsa mga lakang inyong ginabuhat, ma'am, sa PNP, buhatan sa PNP labi na diri sa Buanga, Sibugay regarding sa mga numbers of shooting incident nga nahitabo diri sa atong probinsya, ma'am? So no, ang Zamboanga Sibugay Provincial Office ay nagpapatupad talaga ng precautionary measures laban sa shooting incidents dito sa AOR nato, no, diri sa pamamagitan ng na pinamas maigting, so gidouble na mo, sir, no, ang checkpoints, Yes, ma'am. ang hot pursuits operations, police visibility o community coordination. So kung moingon ka og kanang checkpoints and patrols, sir, Oo so po. kami, no, nag-establish mi og mga checkpoints sa pangunahing kalsada, sa strategic, sa exit, ug uban pang sa kanang areas nga para mahadlagan lang, no, ang pagtakas Mhm. sa mga suspect or paglapit sa mga criminals. Also, sir, no, kanang sa mobile patrols, sa mga barangays po, naapod sila, no, naakatong mga high risk na to nga mga barangays, naapod sila, naapod tayo mga mobile patrols with the barangays. Okay. Then sa we have also the precautionary measures on the hot pursuit operation. So ang agarang pagtugon sa dunami kanang quick reaction team, sir, no, nga pagguman sa insidente na dayon ang mag-responde. Then we have, sir, nagtutok pud mi sa escape route sa suspect, lalo na sa mga katong mga coastal areas, bulubundukin areas.
Yes, ma'am. Then, we have also intensify our police visibility and presence. So, pag-deploy na mo sa among uniform personnel, doon na po tayo mga plain clothes nga personnel na naa sa mga matataong lugar, pareha ng palengke, terminals, plazas, ana na siya, sir. Tapos, na paglalagay po ng police assistance desk kung asa po makakuha information o pagtabang kung na manginahanglan og tabang. Then, i-consider po nato no ang pakipag-ugnayan namo sa mga barangay officials, sa barangay tanods para sa crowd monitoring and crime prevention na po sila nagkuyog nato no. Ang also sir no nagpapalakas ng community reporting system upang mapabilis ang ating kahinahinalang mga aktibidad like pirmita sa NAI program kung doon na sila natay mga hotline numbers, kung doon na tay mga kinahanglan nga na sila i-report nga mga suspicious or kanang dunay suspicious or kanang naadyo mga incident. So we have also our hotline numbers. Okay, sa nagkadaiya So, mga... sa investigation po, sir, o sa case resolution, no, ang ato pong we have conducted, meron din tayong mabilis na investigasyon upang matukoy ang motibo at ang pagkakilala sa mga suspects nato. Ayun, so... Pagbigay din sa mga case clearance and case resolution rates bilang sa sukatan sa atong performance diri. So, thank you So, so much. mauna siya among mga precautionary measures, sir. Thank you so much, ma'am, sa inyong pagpaningkamot. So, ato ang nadunggan mga kaigsuunan nga dili lang sila mismo, no, they need support labi na sa tuang mga barangay officials, LGUs, di ba, sa maintenar sa kapsay ug kalinaw sa tuang mga nagkadaiyang lugar. Anyway, ma'am, laing pangutana usab sa involved gyapon ni sa isa ka shooting incident kining nahitabo sa Alicia, ma'am. Ano na ba tayo mga update kabahin sa pagpamusil patay sa usa ka DepEd supervisor? So ang sambong nga Sibugay dili jud matulog kung dili mataga-ag justice sa atong DepEd supervisor. Yes, sir. So with that, sir, we have already identified persons of interest. So gani, sir, kanina sana ipa-file sana yung kaso, pero since wala pong mag-receive ng kuan kay Friday man, sir, so Yes, walang ma'am. court kanina. So by Monday po, ipa-file na po ng Alicia yung kaso ng pag-murder sa ating DepEd supervisor. So, it means, ma'am, nga nahuli na po yung suspect, ma'am. So hindi, sir, may persons of interest lang tayo, Person sir. of interest lang. So through eyewitnesses and katupong mga other witnesses nga ni-reveal nga naghatag og information to connect the sa insidente. So, yung pabuya na 250,000 ba, that is correct, ma'am? 250,000 na pabuya? Yung pabuya, sir, si LGU po yung nagkuhan, Si Mayor Bustet. Musa? Opo. Ayun, so... Ng Ulotanga. Opo, siya po sa yung Ulotanga. nagbigay. Akala ko si Mayor Musa. Sa Ulotanga pala, sorry. Mayor ng Ulotanga. Opo. So, mabibigay yon sa nag-tip sa inyo kung sino po yung person of interest po. With that, sir, wala pa akong Wala pa kayo update doon, Siguro, ma'am. sir, wala pa akong opo. Ayan, sige. Maraming salamat, ma'am. Last po question, ma'am, regarding pa din sa shooting incident. Nasabi mo kanina na si Kaming King, no, si Sir ay parang Lunes, no, mapile na yung kaso. Yes po, sir. So ilan po ba yung suspect, ma'am? Person of interest. So, meron po Ilan lang? tayong 4 na persons of interest, sir. Okay, so 4. 4. Opo. So ibalo yung mga spekulasyon na nakalap namin na dalawa. Yes, So sir. 4 pala. So, So with this weekend, sir, ang Chief of Police ng Alicia, so nagkuan din siya, sir, mag-focus pa din siya sa more on investigation para to give justice. Oo, sir, doon to have airtight na sa kaso ni Sir DepEd supervisor. Ayun. Po, last This question. weekend, hindi po siya matutulog ngayong weekend, kundi gagawin niya itong weekend para mag-add siya ng another information kung meron man
para po madiin talaga yung yung mga suspect natin, yung for the persons of interest po. Last burol ngayon ni DepEd, last burol ba ngayon or That's purol po, sir. Bukas na po natin ihatid sa si Sir DepEd. oo nga. So kawawa. No? So condolence po sa pamilya. Last question na po, ma'am. Last question na po. Last na talaga to. So ilang mga municipality po yung naglagay ng ordinance, ma'am, na walang helmet, no face mask na papasok sa kanila. Like example sa Ipil, di ba? May ordinance yung LGU Ipil na bawal na yung Yes po, sir. Oo. So sa pagkakaalam niyo po, ilang mga munisipyo na po no ganun na no helmet, no full face mask, full helmet yung ganun. Sa in a while, sir, parang ang pagkakaalam ko lang po, sir, sa Ipil lang, di ba? as of today, yung EP lang mo po ang no helmet policy. EP Oo. lang pa. So, Ang EP pa lang, no helmet policy. okay. So, sa ibang munisipyo, wala pa po akong Wala pa update, kayo sir. update. So, mag-update lang po ako, sir, kung sakasakaling meron na po. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Gina. Last message po ninyo sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin at nakikinig dito sa ating himpilan. So, ano po yung mga mensahe po ninyo? So, sa ating mga Sibugaynons, Opo. ang Sambonga Sibugay Police Provincial Office, ay naninindigan na ang kaligtasan ng bawat Sibugaynon ay pangunahin ng tungkulin. So, ngunit tandaan po natin lahat. So, we always remember nga ang cooperation ng public is a key, susi jud siya para sa ligtas na komunidad. So, nakinahanglan jud namo ang tabang sa community. Kung baga, sir, ba, ang Yes. security is everybody's concern. Yes po. That's right, ma'am. That's right. So, hindi natin iasa lahat sa... Dagan kayong salamat. Oo. Dagan kayong salamat, Sibugaynon. Dagan kayong salamat, Easy Radio 86.7 FM. Yan, maraming salamat din po, Ma'am Gina, dyan po sa may Zamboanga Sibugay Police Provincial Office. Dagang salamat, Mabuhay ma'am. po, sir. Mabuhay po kayo. God Opo. bless. Mabuhay. Welcome. Thank you. Thank you, ma'am. Ano po yung last message niyo po, ma'am, para sa ating mga tagapakinig po ngayong umagang ito? Mga Sibugaynons, ang kaligtasan o kalinaw sa atong probinsya, dili lang responsibilidad sa kapulisan, kundi usa ka paningkamot sa mga atong ginahimo nga magtinabangay ta. Ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, headed by our Provincial Director, Police Colonel Barna Dani Vidasugo, nagapadayon sa pagpatuman sa mga precautionary measures aron mapunggan ang shooting incident ug masiguro nga ang hustisya ug seguridad magpadayon busa kinahanglan kita aron taga Sibugay mahimong mas luwas, mas malinawon ug mas malig-on alang-alang sa atong pamilya ug kabataan magtinabangay jud ta. Daghan kaayong salamat Mr. Radio 86.7 FM. Good morning. Good morning, ma'am. Thank you so much, Ma'am Gina. Police Lieutenant Gina dyan sa may Zamboanga Sibugay Provincial Office.